Sa ating meditation, buksan natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 40 verse 1 to 10. Itong psalmong ito, bagamat hanggang verse 10 lang tayo, pero napapaloob dito ang pagluluwalhati ng David tungkol sa kabutihan ng Diyos. Tungkol sa kanyang kadakilaang gawang kabutihan sa kanyang mga tao. Kaya ngayong gabi, tayo ay magpapasalamat sa Diyos tungkol sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Alam ba natin yun? Na makabuti ang Diyos sa atin? Palagi ko, marami tayong pwedeng alalahanin o maalala sa mga ginagawang kabutihan ng Diyos sa atin. Simula nung tayo hindi pa naligtas, simula nung tayo hanggang sa tayo naligtas, hanggang tayo nabubuhay, ngayon, alam natin marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Di ba? Maaari natin itong alalahanin. Kaya ngayong gabi, sa ating purong panalangin, pasasalamatan natin siya. At kinakailangan yung ating pasasalamat ay mula sa isang malalim na pasasalamat sa kanyang mga gawa sa atin. Now, paano natin ito gagawin? Dito sa ating binasa, mayroong dalawang punto na kung paano natin pasalamatan ng malalim ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Una, alalahanin ang kanyang mabubuting gawa sa ating buhay. At ikalawa, tumugon o tugunin natin ang kanyang mabubuting gawa sa atin. So, natignan natin ang pag-ala-ala sa kanyang kabutihang gawa sa atin. Ito'y mababasa natin sa verse 1 hanggang 5. Pero may tatlong hindi dapat kalimutan dito, na huwag nating kalilimutan yung tatlong ito sa verse 1 hanggang 5. Una, tayo ay hinugot ng Diyos mula sa lusak ng kasalanan. Yun ang kabutihang gawa ng Diyos sa atin na hindi dapat nating kalimutan. Ang sabi sa verse 1 and 2, verse 2a, ganito ang sabi, "Matyaga akong naghintay sa Panginoon. Kumiling siya sa akin, pinakinggan ang aking daing. Iniahon niya ako sa hukay ng pagkawasan." Lahat tayo, alam natin, tayo ay hinugot. Tayo ay iniahon ng Diyos mula sa lusak ng kasalanan. Sa lusak ng kasalanan, sa Bisaya, sa gahong. No? Yung malalim na butas, gahong. So ano ibig sabihin dito? Alalahan natin kung paano binago ng Diyos ang ating kalagayan. Mula sa lusak ng kasamaan, ngayon iniahon tayo mula roon, tayo ngayon ay nasa liwanag ng kanyang kabutihan. At ikalawa, sa verse 2b, tutuloy natin, mula sa putikang lusa, at itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato, at pinatatag ang aking mga hakbang. Ikalawa, na dapat huwag natin kalimutan, na tayo ay itinuntong sa bato. Na alam natin, ang batong ito ay si Kristo. Tayo ay iniyahon mula sa putik at tayo ay itinuntong o ipinatong kay Kristo. Ano ibig sabihin doon? Alalahanin natin kung paano binago ang ating mga hakbang, ang ating mga lakad. Ang sabi dyan, at itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang ating mga hakbang. Hakbang ng isang mananampalataya ngayong na kay Kristo ay matatag. Inihambing ito sa mga paa ng pusa na kung saan tumatakbo sa kabundukan na hindi ito napipitay, hindi nadadapa. Matatag ang ating mga paa. So yun ang dapat nating alalahanin. Una, tayo nang mula sa lusak ng kasalanan. Ngayon, kalawa, tayo ay pinatatag sa ibabaw ng bato. At ikatlo, verse 3 and 5, tayo ay binigyan ng panibagong awit sa ating mga bibig. Noong araw, hindi tayo marunong magpuri, hindi tayo marunong magpasalamat, hindi tayo marunong sumamba sa Panginoon sa paraan ng mga pag-aawit. At makikita natin, marami pa rin ngayon ang nasa gawain ng Panginoon, pero hindi sila marunong umawit ng mga bagong awit. Bakit? Hindi pa sila nahugot mula sa rusak ng kasalanan, hindi pa sila naipatong sa bato na siya nagpatatag ng kanilang mga daan. Kaya wala silang gana, wala silang pakialam na magpuri ng bagong awit sa Diyos. It was verse 5 and 3,
Nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit ng pagpupuri sa aking Diyos. Marami ang makakakita at matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Ang sabi dyan, marami raw makakakita at matatakot. Hindi takot na parang multo, kundi marami ang mag-o-honor, gagalang sa Diyos. Verse 4, mapalad ang tao na kanyang ginawang tiwala ang Panginoon, na hindi bumabaling sa mga mapagmataas, pati sa mga naligaw sa kamalian. Pinarami mo, O Panginoon kong Diyos, ang iyong mga kabigat-bigalas na gawa at ang iyong mga pag-aalala sa amin. Walang maaring sa iyo'y ihambing kung aking ipapahayag ang mga iyon at isasaysay ang mga iyon ay higit kaysa mabibilang. Sa bagong awit natin, ipinapahayag natin ang Panginoon. Kaya nga ang ating awit at ating hymn, songs, ay hindi basta-basta awit tulad ng sanlibutan o nila kay Don Moen, kasi nakasentro sa tao, damdamin ng tao. Pero ang awit natin, ang Diyos ang natataas. Bakit? Kinukutay mo na sa lusak ng kasalanan. Ikalawa, inilagay tayo sa ibabaw ng bato. Kaya matatag ang ating lakad sa mundong ito. At binigyan tayo ng bagong awit. So ang bagong awit na ating taglay ngayon ay dapat magbigay papuri sa Diyos. Ito'y dapat nakakaakit sa ibang tao upang sila man ay lumapit din sa Diyos. So yun yung una. Malalim na pasasalamat natin sa Diyos, una, sa pamamagitan ng pag-aalala natin sa Kanyang ginawang kabutihan sa ating buhay. Ikalawa, sa isang malalim na pagpapasalamat, gawin naman natin sa pamamagitan ng pagtugon doon sa mga kabutihang gawa ng Diyos sa ating buhay. Yun ay mababasa natin verse 6 hanggang 10. Pero kung ikaw ay mapapasalamatin na tao ng Diyos, makikita sa iyo ang dalawang gawang ito na nakalagay sa verse 6 hanggang 10. At yun ay dapat makita sa atin. Una, makikita ito sa iyong personal devotion sa kalooban ng Diyos. Talagang devoted ka o mahal mo talaga ang kalooban ng Panginoon. Verse 6 hanggang 8. Dito sabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit binigyan mo ako ng bukas na pandinig. Handog na sinusunog at handog pagkasalanan ay hindi mo kinakailangan. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y dumarating sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Pinapakita rito na ang pagtugon natin sa kabutihan ng Diyos ay hindi sa pagpapakita natin na tayo ay nagbibigay ng malaki o tayo ay maraming mga ginagawang magandang bagay, may special number tayo. Hindi. Ang sinasabi dyan, ang pinakatugon natin ay ang tanggapin natin ng kalooban ng salita ng Diyos at ito ay ating ipamuhay. Yun ang ating dapat gawin. Ginagawa ang kanyang kalooban hangarin mula sa ating puso, ang sabi sa verse 6. Yung kalooban ng Diyos na kanyang hangarin sa atin, yun ang ating sinusunod. Diba? Sabi ni Jesus Christ sa John 14:21, sino mang nagtataglay ng aking kautusan at ginaganap ito, siya yung nagmamahal sa akin. Hindi hangad ng Panginoon yung ating mga sakripisyong malaking bagay, mayroon tayong bibigay sa church, pagpatayo ng building, pero tayo naman ay hindi masunurin sa kanyang kalooban. Walang silbi yun. Ay at handog, hindi hinahanap ng Diyos yan. Ginagawa ang kanyang kalooban mula sa puso na talagang mayroong kagalakan. At ikalawa, ito'y sa pamagitan ng iyong hayag na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maaaring marami tayong nagagawa tungkol sa gawain sa iglesia. Pero isang bagay na hinahanap ng Diyos na tayo makaambag sa kanyang kaharian, kakuhan, overall, ay ang mag-share ng Word of God. Ang mangaral, ang magturo, ang magbahagi sa mga tao. Yun ang pinakadakilang hinahanap ng Diyos na tugon natin sa kanyang kabutihan. Verse 9 to 10. Ako'y nagpahayag ng masayang balita ng kaligtasan
sa dakilang kapulungan. Narito ang aking mga labi ay hindi ko pipigilan. O Panginoon, iyong nalalaman. Verse 10, hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang iyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inililihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa dakilang kapulungan. Kita niyo, ang hangad ng Panginoon na tugon natin sa kanyang kabutihang gawa sa ating buhay ay hindi yung marami tayong malaking ambag dyan, mga material. Bagamat hindi kailangan, pero ang nandiyan talaga ay yung tayo ay nakapagpapayag ng kanyang salita. Hindi natin sinasarili sa ating labi, hindi natin tinatago sa ating puso. Ito'y ating hayag na ipinapayag sa mga tao. Yun yung malalim na pagpapasalamat sa Diyos. Una, sa pamamagitan ng pag-alaala kung sino tayo noon na ginawa ng kabutihan ng Diyos. Ikalawa, kung paano tayo tumutugon sa kanyang mga kabutihan sa buhay natin ngayon. Ang una, tayo ay devoted sa kanyang kalooban. Ginagawa natin. At ikalawa, tayo ay nagpapahayag ng word. Kanino man, sino man ang ating makaharap, lalo na sa kapulungan. At sabi niya sa verse 10, dakilang kapulungan. Kaya sa bilang implikasyon, kung ating alalahanin ng mga kabutihan ito ng Diyos, palagi ko magiging mainit tayo sa ating pananalangin at sa ating pagpapalato tungkol sa kanyang kabutihan ginawa sa atin. Anong bagay? Mga magiging mainit tayo sa pananalangin at sa pagsishare ng kanyang kabutihan sa ibang tao upang sila man ay makatanggap ng biyaya. Akalain mo, kung paano tayo hinugot ng Diyos sa lusak ng ating kasalanan. Akalain mo. At ikalawa, akalain mo kung paano tayo pinatong ng Diyos sa bato ng ating kaligtasan na walang iba si Kristo, kaya naging matatag ang ating lakad ngayon. Sa kabila ng tayo bumabagsak pero nakakabangon. Akalain mo ikatlo kung paano tayong binigyan ng bagong awit sa ating mga labing at ang mga awit na yan ay nakapagbibigay pagpuli sa Diyos. Pero nga akong tinanong noong Sunday, kabataan, sabi ko, bakit sa tuwing magpupuri tayo, umaawit, hindi kita nakikitang bumubuka bibig mo para umawit. Hindi susumagot. At hindi lang siya, marami dito na hindi talaga umaawit. Nakatingin lang yung umawit. Bakit? Hindi niya naranasan pugutin siya mula sa lusak ng kasalanan. Hindi niya naranasan ipinatong ang kanyang paa sa matatag na bato ng kanyang kaligtasan. At hindi talaga siya binigyan ng bagong awit na makapagbibigay pagpuli sa ating Panginoon. Sana. Pa-encourage natin siya. Palagi ko, ito ang mag-uudyok sa atin upang laging magpasalamat at kausapin ng Diyos sa ating pananalangin. Di ba? Ganun ba natin? Huwag natin itong kalimutan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang gawa, kabutihan sa ating buhay. Tunay, Lord, hindi namin maaaring kalimutan kung paano kami ilubot mula sa lusak ng kasalanan. Kung paano kami ipinatong sa bato na nagpapatibay ng aming hakbang. At higit sa lahat kung paano kami binigyan ng bagong awit sa aming mga langit. Nawa nga po, kami po ay maging devoted sa iyong kalooban, na sundin ang iyong mga salita na aming mga napapakinggan at napag-aaralan. At higit sa lahat, ipahayag namin ang iyong kadakilaan sa iba. Ang iyong kabutihan upang maranasan din nila ang iyong pong kabutihan sa kanilang. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.